encouragement nating Panginoon 'no. Nag-remote natin sinabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ang nagsabi kay Joshua, ang sabi noon, ang sabi ng Panginoon noon na, ah, "Ma mapaanak ka at mapatapang," 'no. Na ano yun po, ilang beses sinabi yun? 4 na beses. 4 times na sinabi ng Panginoon kay Joshua mismo 'no, yung sa chapter 1, verse 6, verse 7, verse 9 hanggang verse 18. 4 times na sinabi ng Panginoon na sinasabi niya 'no, kay Joshua at ano yun po, bakit niya sinasabi yun 'no? Ano yun po, bakit niya sinasabi ng Panginoon ng Diyos kay Joshua na ilang 4 times na sinasabi na, "Be strong and a good courage." 'No, "Be strong and a good courage." 4 times na sinabi yun. Kanino? Kay Joshua. Bakit? Bakit niya sinasabi yun? Dahil ayaw ni Joshua na pangunahan ni Joshua ang 2.5 million na mga Israelita patungo saan? Sa promised land. Ayaw niya. Mula nang mamatay si Moises 'no, si Moises po 'no, dahil si Moises ang kanilang leader para pangunahan niya papunta ng promised land. Pero si Moises hindi na po niya tumagal 'no, kinuha na po siya ng Panginoon. Kaya ang papalit sa kanya yung kanyang successor. Sino po? Si Joshua. Pero si Joshua naman po ayaw niya. Bakit niya ayaw? Yung tanong, bakit ayaw ni Joshua na pangunahan niya? Kasi nakita ni Joshua yung attitude, yung character ng mga Israelita. Ano po ugali ng mga Israelita? Ano nakita niya? Rebellious, murmuring. Nakita ni Joshua yun, natakyan ni Joshua yung hirap ni Moises sa kanyang mga kababayan, yung ugali ng mga Israelita. Kaya ayaw niya na pangunahan niya. Pero anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Panginoon? Siya mismo ang nag-encourage kay Joshua. Walang sinumang tao, walang ginamit na tao, kundi siya mismo ang nagsalita kay Joshua. Kaya mapapasa natin, 4 times na sinabi. Pauli-ulit sinasabi kay Joshua, "Be strong and a good courage." Be strong and a good courage. 4 na beses sinabi yun. Kaya nga yung verse 8 sabi ng Panginoon, 'di ba, pagpunay-punahin mo, yan ang sikreto. Pero sabi nga dito, "This book of the law." Ang Bible nila noon, wala pang Pentateuch, wala pang Genesis, wala pang, Leviticus, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Wala pa nung panahon na 'to, panahon niya 'no. Ang nandiyan lang, 10 Commandment, dahil yun ang unang-unang ikinulat ng Diyos through Moises. 10 Commandment, yun lang. Kahit anong papunay-punahin mo. Kaya kapatid, dito makita natin 'no, si Joshua bilang tao 'no, nanghihina din po siya. Bagamat nakita niya yung mga himala ng Panginoon sa pangunguna ni Moises, nasaksihan niya yun, yung napakuan ng tubig na Red Sea, nakita niya yun. Nakita ni Joshua yung manna from heaven, nakita niya yung pillar of clouds, day and night 'no, pillar of fire, nakita niya yun.
Lahat ng mga supernatural na nakita ni Joshua yun. And yet, 'no, kahit na nakita niya yun nandun pa din yung kanyang, bilang tao, 'no? Parang tayo, 'no, ilang taon na tayong Kristiyano, ilang taon na tayong born again, nakita na natin yung mga himala ng Panginoon, 'no, ginamit tayo ng Diyos, amen. Nangangaral tayo, nagpe-pray tayo sa may sakit, nakita natin kung paano gumagaling, nakita natin na kapag, napapanahid tayo ng mga demonyo, lumalahit yung demonyo, nakita natin yun, 'no? Nakita natin kung paano siya gumagawa, 'no, yung ating panalangin na sinasagot ng Panginoon, answered prayer tayo, nakita natin yun. Ilang taon na tayong Kristiyano, and yet dumadating pa rin sa atin, dumarating pa rin sa atin yung panghihina. Dumarating di Dumadating pa rin sa atin na 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 minsan nagkakaroon tayo ng doubt, ng pag-aalinlangan. May mga gano'ng time, may gano'ng panahon, 'no? Na lalo na po ngayon sa lalo na po sa panahon natin ngayon. Lalo sa panahon natin ngayon, 'no? Kapit-kapila na ang mga napapakinggan natin na mga negatibo. Ngayon sa panahon natin ngayon tumataas na yung 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 gasolina, tumataas na yung langis. Alam naman po natin kapag tumataas na yung mga langis, anong kasunod? Anong kasunod? Yung mga bilihin. Lahat, pagkain, lahat ng once na tumataas ang langis, tumataas din ang mga bilihin, 'no. Eh, lalo na kapag nawala na ngayon na marami na po nagsasarado ng mga gasolinahan. Ano na, ubos na, eh, 'no. Ako bilang nagmomotor, rider, nakita ko na haba ng pila sa petrol, 'no. Yung iba sarado na, nakita ko diyan sa malapit sa'min sarado na yung gasolinahan do'n, wala ng nagsusupply, 'no. Ibig sabihin nun, kapag gano'n ang nangyayari ngayon, ibig sabihin, buma pumapagsak tumataas yung ano, yung ang kasunod nun, tataas ang bilihin. Kapag nangyari yun, papagsak ang mga ekonomiya ng bawat bansa. Kapag gano'n ang nangyari, anong kasunod nun? Kapag tumataas na, anong kasunod? Chaos. Ano yung chaos? Kapag sinabi mong chaos, yan na yung nagnanakawan, yan na yung magulo na. Kasi wala ng makain, wala ng mabili, wala ng pera, walang trabaho. Siyempre sa pabrika kailangan ng langis, kailangan ng gas. Kung matatanggalan, magsasarado yung mga pabrika. Kaya maghihirap, magugutom. Kaya kapag lumala pa yung giyera, sa Middle East, 'no, kapag nag-escalate pa yung kaguluhan sa Middle East, babagsak ang mga ekonomiya ng bawat bansa. Kapag bumagsak, yung kaguluhan na yun at gutom na, eh, 'di ba? Papasukin na yung mga mall, yung mga tindahan, magkakagulo na, 'no? Eh, ngayon dahil nakikita mo negatibo, nakikita mo na ganito nangyayari ngayon, kaya maraming tao ngayon napa-paranoid. Maraming kahit Kristiyano na, 'no, kahit Kristiyano pumapasok yung takot, 'no? Pero anong sabi ng Diyos, anong sabi ng Panginoon sa atin, yung Diyos ni Joshua, yun din ang ating Diyos na magsasabi sa'tin, 'no, "Be strong and of good courage." 4 na beses, "Be strong and of good courage." Palakasin mo, makakatapang ka,
mapaatatag ka. Ipahin mo ang iyong loob, 'di ba? Anong sikreto? Papunay-punayin mo na panahon ni Joshua, Ten Commandment ng ang kaninang Bible that time 'yan, yung panahon na 'to, 'no? Pero ngayon sa atin, old and new na lahat ng promises ng Panginoon nandun na. Papasahin na lang po natin mga kapatid, 'no? Kaya kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, lalo ang mapapatatag, lalo ang mapapaatapang, lalong lalago, lalong lalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon. Anong kinakatatakot natin? Kahit na nakakagulo ngayon, 'no? Anong kinakatatakot mo, 'di ba? Eh, ang Diyos mo, ang Diyos natin, 'no, yun din ang Diyos ni Joshua, Diyos ni Moises, Diyos ni Abraham, Diyos nila Pablo, nila John, at yun din ang ating Diyos. Amen? Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya kaya ang ibinibigay ng Diyos natin na assurance natin, papunay-punahin mo lang, yun lang. I-meditate mo. Hindi pat napapasahin mo lang, hindi yung binabasa na parang comic lang, hindi. Kaya nga meditate, papunay-punahin. Kung pagkat na pagkain, nginunguya mo, hindi mo ninununok, iba yun. Di ba? Subukan mo nga kumain ng napakasarap. Halimbawa, punano, 'no, paborito ng mga lalaki, punano, 'no? Inupo mo yung punano, nunukin mo lang, mafi-feel mo ba yung sarap? 'Di ba hindi? 'Di ba? Ninunok mo lang, eh. Pero kapag yung punano, kinain mo at nginunguya-nguya mo, nandoon yung ano, yung lasa, yung nutrient na kinakain mo, mananatili mo, ang sarap-sarap. Yun yun po yung meditation. Yun po yung pinagpupuni-punay. Ang salita ng Diyos dapat mine-meditate, pinupunay-punay, 'no? Hangga't maaari 2 times mo uulitin. Unang pata, 'no, na unang pata mo hindi pa masyadong maano hindi pa masyadong magre-rema sa'yo. Pero kapag pangalawang pata mo na, mineditate mo, 'no, remang-rema sa'yo yung word of God, yung salita ng Diyos. Once na nagrema sa'yo yun, 'no, yung pananampalataya mo tumataas. Kapag tumaas yung pananampalataya mo, anuman yung mga pagsubok na meron ka na pinagdadaanan mo, 'no, ma-o-overcome mo yun, mapagtatagumpayan mo yun. Mawawala yung takot, yung worries na mawawala yun, yung alalahanin mawawala yun. Bakit? Dahil pagme-meditate mo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya ang ginagawa natin ngayon, nag-aaral tayo. Ano sabi ng Romans chapter 10:17? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. 'No? Ninyo po, na kapag kanina tinoro na nagtuturo, 'di ba? Naririnig natin, eh. Yung sinasabi niyang word of God, yung mga punong-puno ng words and encouragement, tumataas yung faith mo. At bakit? Naririnig mo, eh. Punong-puno ng encouragement, eh. O, tumataas yung faith mo. Bakit tumataas yung faith mo? At word of God, salita ng Diyos yung binabanggit niya. Eh, lalo na kapag ikaw na mismo ang nagpapasa. Amen? Lalo na kapag binabasa mo salita ng Diyos at naririnig ng tainga mo. Dapat mapapasa tayo ng Bible, hindi sa isip lang. Dapat naririnig. Tama po ba? Dapat naririnig mo yung sinasabi mo.
Kaya't tumataas yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, 'no, ngayon sa panahon natin na tamang-tama 'tong mensahe na 'to ng Panginoon na bawat isa sa atin, 'no, dahil ang mga nangyayari ngayon sa paligid natin normally, 'no, eh, hindi na po maganda, hindi na po maayos, 'no, hindi na po maganda. Pero dahil meron tayong salita ng Diyos, meron tayong Diyos na hindi nagbabago, 'no, noon, ngayon, magpakailanman, ngayon at naman natin ang Panginoon, 'no, wala tayong dapat ika-worry, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Dahil doon natin makikita, mga kapatid, doon natin makikita kung paano kikilos ang kamay ng Diyos na bawat isa sa atin. Gusto ba natin makita natin yung supernatural? Gusto ba natin makita yun? Kung paano kumilos ang Panginoon sa panahon ng Bible? Yun din ang gagawin niya sa atin. Ang sekreto, wala nang ibang sekreto kundi ito lang, salita ng Diyos. Amen. Eternal at ano ba? Okay. Ang sarap mag-aral.